Alam mo bang may isang lugar ang simbahang Katoliko na bawal mong pasukin dahil dito nakatago ang sikreto tungkol sa Antichrist? May isang lugar din kung saan itinatago daw ang bangkay ng mga natagpoang alien. May isang ilog naman na kapag lumusong ka ay magiging estatwa ka. Bawal na bawal pasukin at puntahan ng mga lugar na ito. Bakit? Alamin natin ang top 10 na ipinagbabawal na lugar. Places you can never visit. Number 10. Vatican Secret Archives. Mga lihim ng simbahan. Lokasyon, Vatican City. Bakit bawal? Mahigpit ang seguridad at tanging piling scholar lamang ang pwedeng mag-request ng limitadong access. Ano nga bang itinatago ng Vatican Secret Archives? May mga libro at dokumento dito na mula pa nung ika-8 siglo. Ayon sa ilang teorya, dito raw nakatago ang mga lihim at sikreto ng simbahan. Sinaunang sulat mula sa mga papa at posibleng ebidensya tungkol sa mga hindi pa nalalantad na kasaysayan ng mundo. Ang isa dito ayon sa mga conspiracies ay tungkol sa sikreto ng Antichrist. Bakit kaya hindi pa ito'y sinasa publiko? Number 9. Lake Natron. Ang lawa na gagawin kang estatwa. Lokasyon, Tanzania. Bakit bawal? Ang tubig dito ay parang alkaline na kaya nitong tunawin ang balat ng tao. Sa unang tingin, ang Lake Natron ay parang isang magandang pink na lawa sa Tanzania. Pero wag kang magpapalinlang. Ang tubig nito ay may pH level na 10.5, parehong level ng ammonia. Kapag lumusong ka dito, parang sinusunog ang balat mo ng asido. At ang pinaka nakakatakot, ang sinumang hayop na malalaglag dito ay literal na natutuyo at nagiging parang estatwa. Number 8. Mausoleum of Qin Shi Huang. Ang lihim ng unang emperor ng China. Lokasyon, Xi'an, China. Bakit bawal? Hindi pa ito hinuhukay dahil maaring masira ang mga sinaunang artifact. Natatandaan nyo ba ang mga terracotta warriors? Libo-libo ang natagpuan. Pero alam nyo ba ang mismong libingan ng unang emperor ng China, si Qin Shi Huang, ay hindi pa rin nagagalaw? Sinasabing may malalaking trap sa loob. At ayon sa lumang kasulatan, may ilog ng mercury sa paligid ng kanyang kabaong para protektahan siya. Dahil sa delikadong kalagayan nito, hindi pa rin ito binubuksan ng mga archaeologist hanggang ngayon. Number 7. North Sentinel Island. Ang isla ng Kamat. Lokasyon, Andaman Islands in India. Bakit bawal? Ang tribong nakatira dito ay pumapas lang ng kahit sinong dayuhan na lumalapit sa isla. Isa ito sa pinakahiwalay na tribo sa mundo. Hindi nila alam na may iba pang nakatira dito sa mundo. Akala nila sila lang ang tao dito sa daigdig. Ang mga Sentinelese tribe ay hindi pa rin naaabot ng modernong sibilisasyon. Noong 2018, isang American missionary ang nagtangkang lapitan sila pero pinana siya agad hanggang sa namatay. Pero kung may balak ang pasukin ng isla, naku, wag na. Baka hindi ka na makabalik ng buhay. Number 6. Area 51. Ang base ng aliens. Lokasyon, Nevada, USA. Bakit bawal? Military base ito at shoot on sight ang policy. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng Area 51. Ayon sa mga teorya, dito daw itinatago ang bangkay ng mga natagpoang aliens. Mailang nagsasabi rin na dito dinala ang mga labi ng isang UFO na bumagsak sa Roswell noong 1947. Dito daw nakatago ang artifact ng isang spaceship. Subukan mong pumasok dito. Babarilin ka agad ng US military. Number 5. Coca-Cola Recipe Vault. Ang pinakatagong lihim ng soft drinks. Lokasyon, Atlanta, Georgia, USA. Bakit bawal? Isa ito sa pinakamahigpit na binabantayang vault sa mundo. Alam mo bang kahit isang buong bansa, hindi kayang gayahin ng Coca-Cola? Yan ay dahil ang original recipe nito ay nakatago sa isang ultra-secure vault na may armed guards, fingerprint scanner, at multi-layered security systems. Subukang pasukin ito, mas mahirap pa yan kaysa pagnanakaw sa isang bangko. Number 4. Pluto's Gate. Ang pintuan papunta sa impyerno. Lokasyon, Hierapolis, Turkey. Bakit bawal? Napakadelikado. Ang sino mang lumapit ay maaaring hindi na makalabas ng buhay. Noong sinaunang panahon, pinaniniwala ng Pluto's Gate ay daanan papunta sa underworld. At alam mo bang nang magsagawa ng scientific test noong 1965, nakatuklas sila ng napakataas na CO2 level sa loob. Kapag pumasok ka, wala pang isang minuto, hindi ka na makakahinga. Number 3. Lascaux Caves. Ang sinaunang sining na bawal ng mahawakan. Lokasyon, France. Bakit bawal? Bawal pasukin upang mapanatili ang mga sinaunang pinta sa loob. Ang Lascaux Caves ay naglalaman ng mahigit sa 600 prehistoric paintings
na ginawa ng ating mga ninuno 20,000 years ago. Ngunit dahil sa dumaraming turista, nasira ang ibang mga painting dahil sa bakterya at humidity. Kaya naman ipinagbawal na ito ng gobyerno ng France. Number 2, North Brother Island, ang isla na isinumpa. Lokasyon, New York, USA. Bakit bawal? Pinaniniwala ang may matinding disease outbreak noong unang panahon. Dati, ang North Brother Island ay dating quarantine hospital kung saan dinala ang mga taong may nakakahawang sakit tulad ng smallpox at tuberculosis. Dito rin nakulong si Typhoid Mary, ang unang kilalang tao na nagdala ng typhoid fever sa Amerika. Ngayon, abandonado ng isla at pinaniniwala ang puno pa rin ng bakterya na maaring maging deadly sa sinumang pupunta dito. Number 1, Svalbard Global Seed Vault, ang Doomsday Vault ng Norway. Lokasyon, Svalbard, Norway. Bakit bawal? Mahigpit ang seguridad at tanging mga scientist lang ang may access. Kung sakaling dumating tayo sa Doomsday o magunaw ang mundo o may tumamang napakalaking asteroid na maaring pumaslang sa bilyong-bilyong tao sa mundo, merong isang vault na nananatiling magiging pag-asa natin bilang isang sibilisasyon. Bakit kamo? Dahil naglalaman ito ng 100 million na seeds o mga buto ng iba't ibang halaman sa mundo. Ang layunin, protektahan ng sangkatauhan kung sakaling magkaroon ng global catastrophe. Ang vault na ito ay ginawa para tumagal ng libo-libong taon. Walang sino man ang makakapasok dito basta-basta. At ayan na nga ang mga lugar na kahit anong mangyari, hindi mo pwedeng puntahan, mula sa isla ng kamatayan hanggang sa vault na nagtatago ng pag-asa. Sa panahon ng Doomsday, isa lang ang sigurado, may mga lugar na mas okay nang hindi natin alamin ang lihi. Bakit nga ba sinasampal at pinagbubuntunan ng galit ng mga tao ang mga estatwa na ito? Ang dahilan sa likod nito ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Ito ang mga estatwa ni Qin Hui at ng kanyang asawang si Wang mula sa sinaunang China. Sila ang itinuturong dahilan ng pagkamatay ng isang minamahal na bayani at general na si Yue Fei. Pinaratangan nila si Yue Fei ng mga krimeng hindi naman niya ginawa na nauwi sa kanyang kamatayan. Kaya bilang parusa at simbolo ng kahihiyan, itinayo ang kanilang mga estatwa upang ipahiya sila habang buhay. Hanggang ngayon, kinamumuhian pa rin sila ng mga tao sa China. Ikaw, kung magkakaroon ng ganitong estatwa dito sa Pilipinas, sino sa tingin mo ang nararapat ilagay? Nahihirapan ang ibong ito na kainin ang uod, pero hindi sa dahilang iniisip mo. Tingnan mo, tuwing lalapit siya sa uod, binubukan niya ang kanyang bibig. Parang inaasahan niyang kusa itong tatalon at papasok sa kanyang bibig. Ang totoo, sanay kasi ang ibon na parating sinusubuan ng kanyang mga magulang mula pagkasilang. At nung namatay ang kanyang mga magulang, hindi siya naturuan kung paano manghuli ng pagkain. Dahil dito, naguguluhan siya ngayon kung bakit hindi kusang pumapasok ang uod sa bibig niya. Alam mo ba na may pulot na kulay itim? Tinatawag itong Black Pearl of the Mountains. Ito ang isa sa pinakamahal na honey sa buong mundo. Umaabot ng 8,000 piso kada libra. Ang pulot na ito ay galing sa mga pukyutan na kumukuha ng nectar mula sa cedar flower na tumutubo lang sa taas na 6,500 talampakan. Isang beses lang ito naaani kada taon, kaya sobrang bihira at napakahalaga. Ang lasa nito ay medyo mapait at maasim at may amoy na parang halamang gamot. Mayaman ito sa purple anthocyanins, pati na rin sa bihirang vitamins at minerals. Maganda para sa puso, dugo at immune system. Pero wag ka papasobra. Ang pulot mula sa cedar flower ay sobrang tapang. Pwede itong magdulot ng allergy, pananakit ng tiyan, o mataas na sugar content kapag nasobrahan. Alam mo ba na sa China, may mga taong nagpaparami ng mga alakdan? Pero bakit nga ba nila inaalagaan ang mga napakadelikado at makamandag na nilalang na ito? Para sa iyong kaalaman, ang 1 litro ng laso ng alakdan ay maaaring umabot sa halagang 670 milyong piso o higit pa. Dahil dito, handang isugal ng mga taong ito ang kanilang buhay para lang makakuha ng kahit isang patak ng lason mula sa mga alakdan. Isang alakdan ay nakakagawa lamang ng 2 milligrams ng lason kada araw, kaya milyon-milyong alakdan ang inaalagaan para makalikom ng sapat. Ginagamit ang lason na ito sa paggawa ng mga gamot, kaya sobrang mahalaga ito sa medisina. Ikaw, nakakita ka na ba ng alakdan? I-comment mo sa ibaba. May isang rapper na tinakpan ang kanyang leeg ng tunay na gintong kaliskis. Ayon sa kanya, magiging bagong balat niya ang ginto. Bawat kaliskis daw ay magpoprotekta sa kanya laban sa sakit at pagtanda matapos siyang maaksidente ng seryoso habang nagsushoot ng isang music video. Pagkatapos noon, nagdesisyon siyang literal na magningning.
Umorder siya ng sobrang nipis na mga kaliskis na gawa sa purong ginto at ginamit iyon para takpan ang buong leeg at balikat niya. Isinagawa ang procedure ng palihim sa Los Angeles. Naglagay ang doktor ng manipis na patong ng ginto upang hindi mawalan ng pagkalastiko ang balat. Makikita raw ang mga video nito kung hahanapin mo ang golden skin. Sa isang concert, tinanggal ng rapper ang kanyang scarf at nagwala ang mga tao, kumikinang ang kanyang leeg sa ilalim ng mga ilaw at laser. Ngunit binalaan siya ng doktor na maaaring hadlangan ng ginto ang kakayahan ng balat na huminga, na maaaring magdulot ng paso o pamamaga. Gayunman sinabi ng rapper, kung ang kagandahan ay nangangahulugang sakit, hayaan mong ang sakit kong iyon ay maging ginto. Ngayon, bihira na siyang magpakita sa publiko at sa pinakabago niyang video napansin ng mga tagahanga ang kakaiba. Parang gumagalaw mag-isa ang mga gintong kaliskis, na waring naging bahagi na ng buhay niyang